At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at eto ay pag-usapan nga natin yung sinasabi na magiging pinakakalaban dyan sa may Elbaf Arc at eto nga yung si Akainu. So paano mangyayari yan? So bagamat nakikita nga natin etong si Loki na parang siya yung pinakakalaban dito sa may Elbaf, pero sa kabilang banda na sinasabi na hindi nga ganun at etong si Akainu yung magiging pinakakalaban. Pero maliban pa rito ay papasok rin sa eksena pati etong si Kuzan at pati na rin etong si Monkey D. Dragon. So makikigulo sila dyan sa bakbakan sa may Elbaf. Pero bago nga tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang din sa channel natin, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ay ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit, ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan at dito nga tayo magsisimula sa may library ng Elbaf. Dahil dito ay napag-alaman nga natin yung mga libro na naisalba ng mga scholars natin ay dito nga napunta sa may Elbaf. At ngayon ay kasalukuyang pinoprotektahan niya neto ni Saul. So nakita nga natin na yung mga info at saka yung mga libro na hawak-hawak ng mga scholars natin dyan sa may Ohara ay napaka-importante at napaka-delikado para sa world government. So kaya nga pinapatay rito etong si Professor Clover at kasabay nito ay dinestroy din ng tuluyan pati yung buong library ng Ohara. So alam nga natin yan. Pero dito makikita natin kung ano etong pinangahawakan na justice ni Akainu. At eto nga ay yung absolute o complete justice. So kung matatandaan nyo nga, during nung sa insidente dun sa may Ohara, ay may isang barko nga roon na lulan-lulan ng mga civilian. So syempre para makatakas sila at hindi sila madamay dun sa bastard ko na ginagawa sa may library ng Ohara. Pero ang ginawa nito ni Akainu, pinasabog niya yung barko na lulan-lulan ng mga civilian. At ang dahilan niya, baka kasi merong mga scholars na nakapuslit dun sa barko na yon. At para maiwasan nga na makaligtas yung mga scholars, ginawa nga nito ni Akainu, pinasabog niya na lang yung barko ng mga civilian na yan. So ganyang kalala etong justice na pinangahawakan nito ni Akainu. Talagang absolute, talagang complete. So now, kung babalikan nga natin ito ang existence ngayon ng library ng Ohara dyan sa may Elbaf, ay kapag ito nalaman ni Akainu na nag-i-exist pa rin pala itong mga info o yung mga libro na hawak-hawak ng mga scholars, ay hindi magdadalawang isip itong si Akainu na sirain niya ng tuluyan. At pwede mangyari nito, pumunta siya mismo dyan sa may Elbaf para siya na nga yung mismong tumapos o sumira sa buong library na yan. Pero dito na nga papasok ngayon itong si Monkey D. Dragon dahil sinumpangan ni Dragon na hindi niya hayaang mamatay o mawala etong will ng Ohara sa pertaining yan sa pagpoprotekta dyan sa mga libro at saka sa mga info na hawak-hawak ng mga scholars natin. At so dahil nga sa ganyan yung pinangako o yung sinumpa ni Monkey D. Dragon, kaya ang posibleng pwede mangyari nito ay pumunta itong si Dragon dyan din sa may Elbaf kasama na yung buong Revolutionary Army. At dito nga ay posibleng ma-encounter niya na etong si Akainu at dito na maglaban ngayon etong dalawa. So eto medyo matagal na na theory na sinasabi na talagang di may iwasan yung paglalaban o pagtatagpo ng dalawa na to, since na etong si Monkey D. Dragon ay di ba nga dating miyembro to o kasama siya dun sa mga Marines. So since na nasa final saga na nga tayo ng One Piece natin, kaya possible na baka dito sa may Elbaf Arc dyan na magkatagpo at maglaban nga etong dalawa na to. Pero maliban rito kay Monkey D. Dragon ay papasok na nga rin dyan etong si Kuzan naman. So yung sa pagdating dito kay Kuzan, posible na talagang wala siyang pakialam pagdating dito sa may Ohara o sa mga libro at saka sa mga info na hawak ng mga scholars natin. So kumbaga, wala siyang intention talaga na protektahan yung mga yan. But instead, ang poprotektahan nito ni Kuzan ay etong si Saul at pati na rin etong si Nico Robin. At so dahil nga sa absolute justice na pinangahawakan nito ni Akainu, kaya sigurado niyan hindi lang yung pati yung library at saka yung mga libro dyan sa may Elbaf yung ide-destroy niya, isasama niya pati at idadamay etong sila Nico Robin at saka etong sila Saul, papatayin niya rin yan. Nang sa ganun ay talagang maging malinis na, wala nang matira sa mga scholars dyan sa may Ohara. At dito na ngayon ma-achieve ni Akainu yung kanyang absolute justice. Pero ang isa pang interesting dito ay di ba nga may history na etong si Kuzan at saka nga etong si Akainu. So etong si Kuzan parang natalo talaga siya dyan kay Akainu kasi nga etong si Akainu yung naging pinaka-head na, yung naging admiral na dyan sa may Marine.
Marines. Kaya eto nga yung isa pang magandang rason para bumawi na etong si Kuzan dyan kay Akainu. So habang pinoprotektahan nga ni Kuzan etong sila Nico Robin, sila Saul, ay pwedeng kunin niya na nga etong pagkakataon na to para magiganti laban dyan na kay Akainu. Pero maliban pa nga rito, since na possible nga pumunta etong si Kuzan dyan sa may Elbaf, kaya ang posible nito ay kasama niya rin dyan pati etong grupo na ng Blackbeard Pirates natin. So posibleng etong si Blackbeard saka may isang captain siya o may dalawang captain siya nakasama sa pagpunta dyan sa Elbaf. At dito, ang posibleng gawin ng mga to ay kumuha pa ng ibang malakas na mga devil fruits. Kasi nga diba, isa sa mga goal nito ng grupo ng Blackbeard Pirates natin ay yung mangalap at saka mag-capture ng ibang malakas pang devil fruit nang sa ganun magamit nga nila to at mas lumakas pa yung grupo nila. At so now ay going back nga dito kala Prince Loki, ay nakikita nga natin sa inisip natin kahit ako na etong si Prince Loki siya talaga yung magiging pinakakalaban dyan sa may Elbaf. Pero once na malaman nga nito ni Akainu na nag-e-exist pa rin pala etong mga libro at saka yung will ng Ohara, ay possible nga na pumunta etong si Akainu dyan sa may Elbaf at siya yung maging pinakakalaban nga rin ng grupo ng Straw Hat Pirates natin. Pero kasabay nga nito ay pwede nga mangyari dyan dumating etong si Monkey the Dragon para nga pigilan etong si Akainu sa pinaplano niya at kasama nga nito ay dumating din dyan etong si Kuzan para nga harapin o maghiganti na dyan kay Akainu. So ngayon, kung eto talaga yung mangyayari, ang sa nakikita ko dyan, hindi kakalabanin o hindi haharapin ng grupo ng Straw Hat Pirates natin etong sila Akainu yung mga Marines. At ang mangyayari niyan, etong sila Monkey the Dragon, yung Revolutionary Army, yung haharap talaga dito sa mga Marines. At etong grupo ng Straw Hat Pirates natin, at eto particularly etong si Luffy, magfo-focus siya dito sa laban nilang dalawa ni Loki. Tapos etong si Kuzan, ganun pa rin, poprotektahan niya pa rin dyan etong sila Nico Robin at possible nga nito na labanan niya rin dyan etong si Akainu. So kumbaga magtutulungan, magsasabay labanan ng grupo nito ni Monkey the Dragon sa kangan ni Kuzan etong si Akainu. So ang tanong na lang dyan ay kakayanin ba nito ni Akainu at sa kangan ng mga Marines etong dalawang pwersa na to, etong grupo nila Blackbeard sa kanga nito ni Monkey the Dragon. Dito pa lang kay Kuzan talagang sigurado mahihirapan na dyan etong si Akainu, tapos dagdagan pa nito ng Monkey the Dragon. So baka din niya kayanin yan. But then anyways, pagkatapos nga nito is yan guys, so hanggang dito lang etong video natin na to. At ayan, kung meron kayong mga komento o kuro-kuro patungkol dito sa theory natin na to, ay paki-comment na lang dyan sa baba. At since natapos na itong break time natin, ay pwede na tayong bumalik nga ulit dun sa may Hunter natin, sa manga series natin dun. So kung di pa kayo nakaka-follow pala at saka nakaka-subscribe sa Facebook page natin, sa second channel natin, ay paki-follow na lang at paki-subscribe na lang guys sa mga accounts natin na yan. So dun ko po ginagawa yung si manga series ni Hunter natin. So yung link niyan nandiyan lang kay comment section sa aking description. So yun lang naman, at ulit guys, huwag niyo po sana kalimutan mag-iwan pala ng like. So yun lang, so lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.